Ano po ang nag-udyok muna dito po kay Chief of Staff Browner para po maghayag siya ng mga statement ano po, particularly po may pinahuhupa siya, may mga ito hong mga panawagan niya for calm and resolve, yung pagkakaisa ng mga ng AFP para sa ating saligang batas. Ano pong ibig sabihin nito? Tama nung Ted, no? We should not put any color to the timing of this as talaga naman pong yan po ang ginagampanan ng ating Chief of Staff. For the past few months na talaga, umiikot po talaga ang ating Chief of Staff and he relays the same message. Kung matatandaan nyo, Manong Ted, nung huling interview natin sa inyo, the same din po yung ating pinag-usapan if there was a need for loyalty checks for Armed Forces of the Philippines and all that. No? So ito po ay political turmoil as of this time. But ang gusto po namin i-emphasize dito na ang bawat miyembro po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ay very loyal to the Constitution and are professional individuals. Opo. Kasi po hindi naman siguro may tatanggi, Colonel, na ginagawa din po ito mga pahayag po ni General Browner in the light nga po nitong mga ugong-ugong ng destabilization. Opo, Manong Ted, no? Ito nga mga nakakaraang araw, we have been shaken dito sa political environment of our country. But ang sinasabi ko nga po ito, as soldiers po, we are not moved by this. Ang vow po namin is to defend the Constitution of the Philippines and yun po ang aming gagampanan. Opo. Ma'am, sa ngayon po, ano ang status, ang estado po ng AFP? Kung meron man ho kayong mga tawag sa mga, kung ano man pong, alam niyo na, kung merong red alert, may blue alert, may white alert. Sa inyo po sa AFP, ano pong estado? Manong Ted, as of this time, red alert status pa po kami. But this is not brought about by any of the, itong recent political na usapin. Kundi dahil po talagang dumaan tayo sa napakaraming bagyo. So kung makita niyo po, hindi pa po tayo tapos bumangon dito sa effects po ng mga malalakas na bagyong nagdaan. And so hindi pa po nalilift na natatanggal po itong red alert status po ng ating hanay. Okay. Sige po. So red alert status dahil po sa pagtulong sa mga lugar na sinilanta. Yes, Manong Ted, oo. Dati na po tayo naka-red alert prior pa dito sa lumabas na itong mga balitang ito and hindi pa po ito nalilift to this day po. Okay, sige. So, Colonel, ito pong itong mga nangyayaring disinformation sa ilang pong social media medium, ano pong ginagawa ng inyong tanggapan at ng buong AFP para ito matigil? Kasi tuloy-tuloy po ang mga clickbait eh. Alam niyo yung mga misleading video na militar sa Mindanao, lumipad na, papunta ng, alam niyo yung mga ganon, yung mga clickbait ba? Para po yung mga tao hindi man hong basahin ng kompleto o pakinggan ng kompleto, meron na kaagad iniisip na may nangyayari nga pong gulo. Yes, Manong Ted, no? Itong ang mga lumabas na itong mga fake news na to, atin nga po itong mga inaksyonan. Naglabas na rin po tayo ng mga advisories on this. Sa hanay po namin, we have been conducting troop information and dissemination tungkol po dito para maalam po ang bawat miyembro ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. And dito po sa ating mga kababayan, napakalaking tulong po ninyo, Manong Ted, ang mga media to help us in responsible journalism in helping us also to disseminate the right information out there. Opo. Paano po ma'am yung pong mga medium na ito? Meron ba kayong ginagawa sa kanilang ugnayan dahil maliban po sa inyo, marami pong kasing mga nagkalat ngayon na disinformation, misinformation at fake news dito po sa mga medium na ito. Meron ba kayong official po na ginagawa para to communicate with them sa management po nila? Yes, Manong Ted, meron po tayong necessary units that are in charge of this. Ito po yung mga mandato nila. So meron po tayong close coordination po dyan. And even po sa mga government agencies such as the ICT, CICC, ang iba din pong mga ahensya na in charge po dito sa ating mga cyber issues, nakikipag-ugnayan po tayo dyan, sir.